Tayo at papaliwanag ko po yung kung paano ang first training po nitong mga young birds po natin. anak ko handsome na. Isang tuldok na pula. Very nice to handle. Good afternoon po sa inyo mga kalapatids. Nandito na naman po ang Kuya Toy Bits nyo para magbigay po sa inyo ng konting tips kasi marami pong nagtatanong na mga nagsusubscribe po sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyo. Nakaka-inspire po naman kayo, lalo na po yung mga nababasa ko na mga gandang comments nyo. Mga kalapatids, ang pag-uusapan po naman natin ngayon sa araw na to ay tungkol po sa training po ng mga young bird magmula day 1 hanggang sa magkaroon na schedule ng race para sa kanila. Pero sa ngayon po, papakita ko po sa inyo ang mga ginagawa po namin na natutunan ko po dito sa amo ko. I-share ko naman po sa inyo lahat para masubukan nyo rin po pagka may race na po tayo dyan sa Pilipinas. Pag may derby po, hindi po nagkakaiba ang training, halos parehas lang po. Ang iba lang po yung mga vitamins at saka yung patuka na ibinibigay pagka derby na. Tara, samahan nyo ko at papakita ko po sa inyo. So, konting pasilip lang po sa inyo mga kalapatid dito sa mga ginagamit natin mga vitamin, pampurga, at saka mga iba't ibang klaseng pangkondisyon na pinapainom po ng amo ko na itinuturo niya po sa akin para sa derby, sa race. So, ito po yung una natin binibigay. Yan po nakalagay dyan, number 1. So, 2 days, pampurga po ito. Ito po ang pangalawa. Ito po, mahal ito. Bali sa pera po natin, 4.5 tong 1 litro na to. Binibigay po na amo ko yan. Pangalawa, sinasama ko na to. Tapos ang pangatlo po nandito. Ito po, binibigay po nila. Saka sinasama ko po to. Dinodoble ko na para mahirap po eh. Kaya mas maganda na yung ganyan. Tapos ito po yung pang-apat, yung panlungs po nila. Ito po yung binibigay ko. Para sa lungs po ito. Ito pong vitamin na to. Yan, English po. So, para sa akin, mas maganda po gumamit na lang tayo ng ng galing po dyan sa Pilipinas. Yung gawa po dyan, magaganda po naman mga gamot natin dyan. Kaya, tara, papakita ko po sa inyo yung patuka po na pag-derby po. Mga kalapatids. Papakita ko po sa inyo yung patuka. Ordinaryo lang po ang patuka rito. Pares po ng fly high po natin. So, ito po yung klase niya, oh. Ganyan, ordinaryo lang. Halos parehas din po ng sa atin. Kaso po, pagka derby na, hinahaluan po natin, mas dinadagdagan po natin ang carbohydrates na sa patuka. Ito po yung mga mini-mix po natin na mga pagkain para sa pan-derby po natin na kalapate. So, ang mixture po ng ating pan-derby, ito nga pong isang bag po ng ordinary natin, patuka. Pinapahaluan po sa akin na amo ko nito. Itong seeds po na to para soybeans po. So, 10% po nito. Tapos, meron pa pong isang klase na ubusan na po yung kulay black. 10% po rin. At saka 10% na mais. Hinahalo po dun sa isang bag ng ordinary mix po natin. Tapos po itong buto na to, hindi ko po alam kung anong klase ito eh. Ito po, oh. Ito po, mahal po to, kaya 5% lang po nito ang dinadagdag po natin dun sa isang bag po ng pagkain. Hinahaluan po natin ng sunflower seed na kulay white, 5% po.
tapos 5% din po ng mani. Yun po ang mixture para sa derby po natin. Pero sa ngayon, ang pag-uusapan po natin yung training po ng mga young birds. Tara sa loop, samahan nyo ko. So, nandito na po tayo sa loob ng loop, mga kalapatid. Hindi po ba nung nakaraan, naipakita ko po sa inyo yung pag-harvest po ng mga young bird, yung winawalay na po sa mga magulang ng mga young birds. Pinapasok ko po sa loob at para mabigyan po sila ng ma-deworm po sila at mabigyan ng konting vitamin para sa lungs nila. Pag naka-1 linggo po sila sa loob, inilalabas po natin dito. Ito po, kagaya po nito, mga young birds po to 2020. Para po sa viewing po nila at makaunat-unat po sila, makalipad-lipad ng konti. Dito po, papasok po tayo sa loob. Ito po ang day 1 training po ng mga young birds po natin. May konting old birds na hinalo ako rito eh. Yan. Dito po sa paglilipatan po natin, galing po sila sa loob. Yung pagbibigay po natin ng deworm. So dito po sa pang-releasean po natin, natututo na po silang lumabas dyan at pumasok dito sa loob ng 1 linggo o 2 linggo. Ngayon, mamimili po tayo mga kalapatids ng mga unang tuturuan natin. So hindi po natin binibigla, sa pasampu-sampu lang po. Dahil maramihan po tayo, ito po, ililista po natin yung mga bago. Andito po sila. At ilalagay na po natin sila dito sa pliers loop, mga kalapatids. So ito po ang pliers loop natin, mga kalapatids. Ayan, mga 2020 na po yan, mga yan. Mga singsing. Kasama po nila rito yung mga old birds natin. Yung masingsingan po last year, yung mga pinang-re-raise po natin, kasama po nila rito. Ayan po sila, mga kalapatids. So ang day 1 po, mga kalapatids, pagpapalabasin po natin sila, paghihiwalay po natin ang young birds at saka old birds. Tawagin ko na lang pong old birds yung mga iba po, no? Paghihiwalayin po natin sila. So ang mauuna po natin papakawalan pag magpapalabas po tayo ay mga old birds. Para makapag-ikot na po sila, mauna po sila mag-ikot hanggang sa mapagod po sila. Ngayon, pagka dumapo na po sila dito po sa bubong natin, sa taas, tsaka po natin papakawalan yung mga young birds po na tinuturuan natin. So bago po natin pakawalan sila, total marunong na po sila sa paglabas at saka sa trapdoor, maglalagay na po tayo sa labas ng paliguan po nila dito. Lalagay na po tayo dyan. So para kung sinong gusto maligo, makapagligo. Kung sinong 2,000 years later, ayaw maligo, ipasok po sa loob. Ganyan po ang ginagawa po natin dito. Ganyan po sila, oh. Mamayang konti, papakawalan po natin. Papakita ko po sa inyo. So, ang siste po niyan, kaya po inuuna natin yung mga old birds para po hindi pag nakipagsabayan po kasi itong mga young birds po natin, baka maligaw po, malayo, ma-overfly, baka po mawala, sayang naman po, mga kalapatids. Kaya ito po sila. Subukan po natin pakawalan para makita nyo po sila. Ito nga po pala, mga kalapatids, marurunong na po ito. Yung pong 20 na ipinasok ko rito, halos na perfect po natin, wala po nag-overfly. Kaya sabay na po natin papakawalan. Ngayon po, pag sasabay-sabay na po natin silang pakawalan. Yun, matuto na rin po silang lumabas dyan. At mamaya isasara natin yan. Marunong na rin sila pong pumasok dito. Yan po. Sandali po at lalabas tayo para makita natin kung paano sila mag-ikot. Po mga kalapatids, pinalabas na po natin. Habang nasa labas po sila, hinanda na po natin yung paliguan nila. Tingnan po natin kung mag-iikot po sila.
Tingnan po natin dito, mag-iikot po sila. Yun, nag-iikot po. Doon po tayo sa bandang itaas para maganda po ang view. Po sila, umiikot. Medyo bubugawin po natin to kasi marurunong na po to mga to Bubugawin po natin. Yun, binugaw po natin. Tingnan po natin ang style po ngayon nilang lumipad. Sabog-sabog, di ba po? Nakikita nyo. Kalat-kalat po sila. Pero okay lang po yan, wag lang mawala. Ito pong ganyang klaseng lipad po nila, may dumada po, mga bago. Meron pong nakikipagsabayan na po sa mga flyer. Pagka nag-group line na po yan, mga kalapatids, sinyalis na po yan para umpisan po ang training po nila sa malayo. At pagka nag-iikot na po sila, nagre-ranging na po sila, lumalayo na po sila sa paglipad, ayan po ang sinyalis ng umpisa pong training po nila. So sa baba po tayo at papaliwanag ko po yung kung paano ang first training po nitong mga young birds po natin. Nandito po tayo sa kulungan po ng Gordo. So ang first training po ng mga young birds po natin, mga kalapatid, pagka nagbigay na po sila ng sinyalis na ang una pong makikita natin, nakikipagsabayan na po sila sa mga old birds. Nakikita po natin ang pag-ikot nila nasa isang grupo na lang po. Yan po, nagiging sinyalis na po yan na pwede na po silang i-training, umpisa ng training. Susunod po, medyo nagre-ranging na po sila, lumalayo na po ang lipad nila. Ibig sabihin, yung pag-ikot po nila malayo na. Ayan, umpisa na po yan. Tatanong po na amo ko kung ganun na nga po na-obserbahan ko dun sa mga young birds. So umpisa na po ang training. So ang gagawin po natin sa first training po nila, ang mag-deworm po tayo ulit. Kasi ang deworm po dito habang nagte-training, isang beses po sa isang linggo, mga kalapatids, ang training. Tapos binibigyan na rin po natin sila ng konting calcium, mga vitamin po ng binibigay po ng amo ko na binibigay po sa mga kalapate. Ang first training po nila, mga kalapatids, is 10 kilometers. Ang ginagawa po ng amo ko is group toss po sila. Sabay-sabay pong papakawalan sa first training po ng 10 kilometers, young birds and old birds. Sa pangalawa po, ganun din po, ng pakawala po ng amo ko. Second po, group na naman, sabay-sabay po ang pakawala, 10 kilometers. Sa mga pangatlo pong pakawala po ng mga young birds, ganun na naman po, para hindi po sila mabigla. At sa pang-apat po na 10 kilometers, pinaghihiwalay na po namin ang young birds sa old birds. Pinapauna po namin pakawalan ang mga young birds bago po namin papakawalan ang mga old birds. Yun po ang first toss po sa kanila. So ang second toss po nila, mga kalapatids, nagdadagdag na po ang amo ko ng another 10, bali 20 kilometers na po ang second toss nila. Ganun na po ang sistema. Grupo po silang papakawalan sa first toss, second toss, ganun din po. Hanggang pangatlo po, hanggang third toss, sabay-sabay po silang papakawalan. Yung pang-apat po na toss, pauunahin na naman po natin yung mga young birds. Pagka hindi na po natin sila matanaw at nakuha na po nila ang direksyon pa uwi, saka na lang po natin isasabay ang mga old birds. Yun po ang ginagawa po ng amo ko. So ganun na naman po, mga kalapatids, uulitin lang po yon hanggang sa pagdating ng
sa panglima po, mababago na po ang style ng pagpakawala po ng amo ko. So, paghihiwalayin po niya ang young birds saka old birds. So, dala-dalawa na lang po ang ginagawa na toss. Isang young bird saka isang old birds. So, ang style po nun, kung hindi mo na sila matanaw, hindi mo na makita, dumiretso na, tsaka mo lang po papakawala ng kasunod. So, ganun na naman po sa susunod. Hanggang sa maubos po ang ating mga kalapate, mga tinitraining. Pagka naman po natapos po yan, eto na lang po. Ang pang-anim, pang-lima, puro young bird na lang po ang pinapakawalan, hindi na po sinasamahan ng old bird. Hanggang sa mahasa po sila. Pagka okay na po sila, nagdadagdag na po yung amo ko. So, yung 20, nadagdagan niya na po ng 20 uli, bali 40 kilometers. So, pataas po ng pataas yan. Sa susunod po na training po nila, mga kalapatids, at kung sakaling may race at dumating na po ang race schedule, pag sinabi po ang labanan is mga young birds, so itinatanong po ng amo ko kung gaano kalayo ang first lap. Kunyari ang first lap po ay nasa 150, pipilitin po namin na mag-training hanggang sa umabot po kami ng 100 kilometers. Mga 2-3 beses po bago race. Kailangan makapag-toss po kami ng mga 1 beses o 2 beses po bago po mag-umpisa ang derby. Kaya medyo mahirap po ang sistema po rito kasi malayo po ang nililipad ng mga kalapati natin dito, mga kalapatids. So, ayun po, naibigay ko na po ang mga tips po sa pagtitraining po ng mga young birds po dito, mga kalapatid. So, hanggang dito na lang po, mga kalapatid. Sana, mga kalapatid, masundan nyo po ang mga tips na binigay po sa inyo na natutunan ko po rito, na tinuturo po sa akin ng amo ko. Ang susi nga pala ng tagumpay sa pagkakalapati, sipag at tiyaga lang po, kagaya po ng ginagawa ng amo ko. Kaya mga kalapatids, na may natutunan po kayo sa tip na ibinigay ko, at buti pa nga kayo, una po yung masusubukan. Ako, wala pa ako nasubukan, kundi dito lang po ako nakasubok. Sa Pilipinas, wala pa po. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat na nanonood at nag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa susunod po na pag-uusapan po natin kung meron na pong animal quarantine para magsisip na po kami sa Taiwan. Ang mga kalapate, papakita ko rin po sa inyo kung paano po yung 21 days quarantine. Pero habang hinihintay po natin para hindi po tayo pare-parehas na mainit, kung ano pa po ang pwede kong i-share sa inyo rito sa pangyayari po dito sa ating loop, i-share po ni Kuya Toy Bicho sa inyo. At may mga katanungan po, sasagutin po natin sa mga vlog. Marami pong salamat sa inyo lahat. Napakalaking inspirasyon po sa akin na isang loopman po rito sa Japan na nagtatrabaho po mag-isa ng ilang taon na po. Binibigyan niyo po ako ng inspirasyon para makapagtrabaho pa po at makapag-uwi po tayo ng maraming kalapati po dyan sa Pilipinas. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod po mga vlog, mga kalapatid. Salamat. Arigato.